yung pagngaw-ngaw ko, tsaka namin, ng mga nagngangaw-ngaw, bahagi kayo ng pinaglalaban namin. Kasi pag bumaba presyo ng mga bilihin, makikinabang din kayo. And you know what? Ang sarap pakinggan. Really, I'm very touched na gusto mong bumaba yung presyo ng bilihin. Pero ang isa sa hindi ginagawa or kino-consider ng mga Pilipino, lalo na pag pinapangakuan sila ng mga bagay-bagay, kaya maraming na-scam talaga sa atin, is because when we are given something that is too good to be true, we are very eager to support the cause kahit na red flag na yung inaalok sa atin. And yun na yung problema pagdating sa critical thinking ng mga Pilipino, kaya ang daming nauuto kesyo sa scam sa pera, kesyo scam sa politika, kesyo scam sa kung ano-anong love life, so on and so forth. And from here, dito nyo makikita yung kagandahan ng pagkakaroon or pag-develop ng critical thinking, because now we are going to be able to use it into our different aspects of life. And this is Pinoy Extreme, samahan nyo ko para i-dissect yung sinabi ni Ellie about sa pinaglalaban nila at kung mako-convince siya ba tayo dito. Tara, let's do this! This is Pinoy Extreme. Pag tumasahod ng mga manggagawa, makikinabang din kayo. Pag may nabago sa gobyerno, makikinabang din kayo. Alam mo yung ginagawa kasing technique ng mga ganitong klaseng politiko, ganitong klaseng tao na masarap mangako, is that they are not going to reiterate or explain well kung paano nila gagawin yung pangako nila. They will just start with a claim that is too good to be true, and then from there, i-build up na nila yung case nila. Pero ang isa sa never nilang gagawin is ipaliwanag kung paano mangyayari yung pinangako nila. Well, maybe because from the start, yung pinapangako nila is not even feasible. Yes, it's very good when it comes to imagination, but it's not feasible. Kung walang nagsasalita, walang lumalaban, walang nagpo-point out ng mga kamalian, anong gusto nyo mangyari sa bansa natin? That's the thing. Hindi naman lahat ng nagngangaw-ngaw, lahat ng nagsasalita, lahat ng bumoboses, yung pinagsasabi nila tama na. Okay? Pwede din naman gamitin yan ng masasamang tao para utuin, para linlangin yung mga tao into voting them in a position of power, and magkalimutan na lang hanggang sa magsusunod na eleksyon. 'Di ba? Lahat tayo accept na lang ng accept. Kahit harap-harapan na tayong ninanakawan, kahit harap-harapan na tayong tinatarantado, okay lang sa inyo. O 'di ba? Di ibig sabihin niyan, pabor ka din doon sa pag-scrutinize ng idea. Pero somehow, when it's you that's going to be scrutinized or tatanungin or magiging critical yung mga tao doon sa pinapalaganap mong plataforma mo, suddenly, you make them the villain, nagtatanong lang naman sila. 'Di ba? Kaya nga allergic yung mga con artist, yung mga nanloloko, pag yung mga tao is very critical when it comes to whatever they are saying. And na-experience ko to first hand. Lalo na nung na-invite ako sa sa mga networking na yan. Natawa ko doon sa sinabi sa akin ng nagpapaliwanag. Ang isa sa hindi ko makakalimutang sinabi niya sa akin is, wag na daw akong magtanong. Kasi dami kong tanong nung nagpapaliwanag yung kesyo ganito nang daw gawin yan, so on and so forth. Pero ako naman, being, naturally curious, tinanong ko siya, anong mangyayari pag na-recruit na natin lahat ng Pilipino dito sa business na to? Mare-recruit pa ba ulit natin sila? Yung simpleng words lang na yon made him say na,
Ano ka ba? Huwag ka na mag-isip. Huwag ka na magtanong. So, with that, that's my clue na, hey, this is not a good idea because, well, it fails the test when I try to criticize yung tao or yung process na binibenta sa akin. And you could also apply the same thing. You could apply it to everything para at least yung shield mo doon sa pagka-scam sa'yo or panliling lang sa'yo is going to be effective, mas mataas, at hindi tayo madaling maloko ng mga matatamis na pangako. Ninanakawan na kayo. Niluloko na kayo. Gusto nyo pumalakpak pa, ngumiti pa ako. Well, it doesn't mean na niloloko sila nung kabigla, hindi mo na rin sila lolokohin. It doesn't automatically turn you into the white knight na magliligtas ng mga taong pobre na inuuto mo ngayon. Of course, ang pagiging critical hindi lang sa gobyerno ina-applyan, kundi sa lahat ng grupo, sa lahat ng mga tao na nagki-claim na gusto nilang tumulong, gusto nilang pagandahin ng buhay mo. Pero, mag-ingat kayo pag ayaw nilang kini-question mo sila. Because again, ang manloloko, galit yan sa maraming tanong. Bahagi kayo sa pinaglalaban. Pustahan, ordinaryo din naman kayo. Di kayo bilyonaryo, di naman kayo mga politiko eh. Hindi kayo pamamanahan ng mga politiko ng yaman nila. Yes, hindi nga sila mayaman, hindi sila bilyonaryo, pero may idea sila or maalam din sila sa proseso ng pagtakbo ng isang kumpanya. And dahil doon, alam din nila kung paano gumagana ang pagpapasweldo or pagpasahod. And with that, marami yung nakakakitang Pilipino na oo nga, may something doon sa pinapangako mo.